ka ng Diyos. Ayan. And also yung bawat isa. Pwede nyo bang batiin, tapikin nyo kasama nyo. Sabi mo, masaya ako, nakita kita ngayon. Ayan. Masaya ako dahil ang mukhang maganda ang gising mo. Nakangiti ka. Ayan. Ano? So nakakatuwa kanina, habang kumakanta yung RTW, sabi doon, God's faithfulness, grabe, endures forever. Grabe, sabi, nakakatuwa. Alam mo, church, tingin kayo sa akin, alam mo, are you grateful? Yung blessing na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kahapon magkasama kami ng Michael and Joanne, nag-treat sila sa, bigla kami, actually gusto ko yayain Kaso bigla nakalimutan ko Iniyaya ko bigla nilang Michael, ako kasalanan ni London. Joke lang. Okay, nag-usap kami, habang pauwi, kasi magkakasama kami even before, nakilala ko sila bata pa lang, okay? Gusgusin pa lang sila noon. Okay, si Don noon, pagkausap mo, gumagano'n ba yan? Pag may sipon, Pastor John, hanggang dito yung guhit, joke lang, So sabi namin, Don, Joanne, Michael, naisip nyo ba? Are we not so grateful? Are you not grateful kung nasan kayo ngayon? Kung yung pag dinukbak ninyo, yung past ninyo, tama, at yung situation nyo ngayon, maiisip nyo ba na nandito ka ngayon at binlessed ng Panginoon? Grabe church, mga kabataan na nandito, hindi ka ba grateful sa Panginoon na kung paano kanya ginabayan at binless at naging faithful sa'yo, even though sa kabila ng ating unfaithfulness sa Panginoon, nandito tayo ngayon? That's why yung gratefulness, kaaway yan ng mga comparison, doubts, okay, mga self-pity, yan ang mga worries. Now, church, if you are grateful sa Panginoon, alam mo kanina, sabi ko, Lord, sino ba ako? Blessed be your name. Kaya nga siguro, mga kaibigan, yung mga taong grateful, mga taong lagi nagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng problema, unos ng buhay. Alam mo, ito yung mga taong nagbibigay encouragement sa kanyang mga paligid. Look at the person beside you. Grateful ka ba na siya ay kakilala mo? Kaibigan mo? Di ba? Grateful ka rin ba doon sa mga taong napakatigas ng ulo? Di ba? Grateful ka rin ba doon sa mga tao, mga difficult people, okay, na sumisira ng araw mo, yung bang, Lord, thank you for this person, kasi nga unang-una, numumold yung aking karakter. Especially, pag-uusapan natin ngayon about, thou shall not what? Actually, I prefer the word murder. Okay? Ang pinakamalapit na translation sa pang-anim na commandments is murder, hindi kill. Okay, magkaiba ang kill sa murder. Okay ba yun? Ipapaliwanag kayo mamaya. Lahat tayo dito actually murderer. Yes or no? Walang sumasagot Sino dito mayroong mga nakaaway sa kalsada? Okay? Sa mga driver, yung mga makukulit, gusto mo lang binabaril mo na dun sa isipan mo. Ako guilty din. Minsan may mga makukulit, gusto ko siyang patayin, gusto ko siyang barilin, gusto ko siyang bulutan ng baril, pero wala akong baril. Pero sa isipan ko, ginagawa ko lahat ang pwede kong gawin sa taong makukulit. Okay? Actually, we are committing murder na. Sa isipan pa lang. Okay? One time, nasa buting ako, papunta ako dun sa, di ko lang kasama ko si Abby. Okay? Mayroon, alam mo yung sa buting? Okay? Kung kaya ay Tagig. Okay? Tagig na pala hindi na Makati, no? And then Papasig, okay? Yung stoplight doon from Pateros and then Tagig, tama? Tanggapin niyo na mga Makati, hindi na Makati yan. Tagig yan, Tagig, okay? Hindi na yung mga Embo, kung taga-Embo kayo, Tagig na yan, okay? From Pateros, then Tagig, and then Buting, okay? So, stoplight, papunta ako dun sa JP Rizal, yung mga sasakyan nag-counterflow. Okay? Ibig sabihin ng counterflow, wala sila sa linya. So ako, binuwi mo, pastor ako talagang tinapatang ko yung mga kotseng naka-counterflow. Matapang Okay? Una-una, dahil alam ko na sa tama ako. Pero mali. Okay? Pero alam ko, bilang isang tao, tama ako. Okay, binubo, harap-harapan tayo. Naka-green light, naka-red light, hindi sila makaalis kasi nandun ako sa harapan. O ano ngayon, di ba? And then maya-maya,
Narinig ko si tatay nagbaba ng salamin. Sabi sa akin, kasalanan, parang ganun, ako pa yung may mali. Ikaw kasi, parang ikaw na yun, narinig ko siya. Binaba ko rin yung bintana ko. Sabi ko, sino nag-counterflow? Diba? Sino nag-counterflow? Lumalabas yung ulo ko doon. Sino nag-counterflow? Sino nag-counterflow? Pas pagbaba ko, pag kiyo sa review ko, si Don nakangiti sa akin. Nakalimutan ko may member pala ako sa likod. Okay, sabi niya, Kuya John, kalahati ng katawan mo lumabas. So kung hindi, kalahati gumagawa. Sino nag-counterflow? Sino yung palabasan ng kotse? Okay? So minsan mga kapatid, minsan nakakainis. Tama? Yung mga taong hindi mo maintindihan, yung mga taong nakakainis talaga, na madalas, sino dito gusto mo silang sakalin? Taas kamay. Gusto mo silang barilin. Ayan. Gusto mo silang banggain. Ayan. Gusto mo silang sipain. Gusto mo silang, alam mo yon, lahat na lang gusto mong gawin, okay? Actually, mga kapatid, we are now committing murder sa isipan natin. Kung pwede natin iaakyan, ay naku, ang dami na nating napatay. Yes or no? Yes. Wow, di ba? Yung mga taong nakasakit sa atin, we are committing murder. And yet, sabi ng Bible sa Ten Commandments, thou shall not murder. Okay, killing is different sa murder. Okay po ba yun? Magkaintindihan tayo. Nagpapaliwanag ko, sabi doon, in Exodus chapter 20, verse 13, thou shall not murder. Okay, pang ilan yan? Anim. Aning number 1. Hulaan nyo, thou shall not have other gods besides me. Number 1 yan. Lahat ng 10 Commandments, okay, nasa Exodus chapter 20. Ginawa ang 10 Commandments para meron tayong tinatawag na guide. Rules sa buhay, mirror upang makita natin sarili natin at kung ano yung ginagawa natin. Are we clear? Okay? And then pangalawa, thou shall not, sige nga, Tagalog yung tinuro sa'yo. Anong Tagalog? Pangalawa. Galing ah. Any graven image, okay? Tao yan, gawa sa langit, o tao o sa lupa, wag nating sasambahin. Okay ba yun? Even yung mga idol sa buhay natin, yung mga gadgets, trabaho, minsan family, minsan mga anak, or mga bagay na sinasamba mo na. Kung saan nauubos ang oras mo, yan ang Diyos mo. Tama ba, bro? Sama ng tingin mo sa akin, okay? Ano yung pangatlo? Kung kumpisado nyo, in vain. Meaning, huwag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa kalokohan. Or pag ikaw, di ba, saksi ko ang langit at ang lupa. Di ba, mga ganon? Huwag kang maggagayon, okay? Pangit yan. Pang-apat, one of my favorite topic, yung remember yung Sabbath and make it what? Holy. Now again, question ko lang yung mga nandito last time, yung may pang-apat na, sino dito meron ng Sabbath day? Yung day of your rest. Yes, meron na. Sabbath days, okay? Kasi walang trabaho, tambay ka lang doon. Ayos na Sabbath ko to. Okay? Yung araw ng pahinga mo, wala kang gagawin, kundi magpahinga lang, i-recharge mo yung sarili mo, pati isipan mo, pati yung commitment mo sa Panginoon. Now, kaibigan, wala ka pang Sabbath day, gawa ka ng isa. It doesn't matter kung Monday yan, Tuesday yan, o hanggang Sabado yan, basta mamili ka ng isa. Okay ba yan? And then the reason why nandito tayo ngayon sa church, hindi para lang ma-bless, kundi kami mga pastor, ang pinaka-the best na makita namin, ikaw every Sunday, okay, at nagbubunga ka every Monday to Saturday. Yan ang malaking blessing ng isang pastor. At panglima, last week, anong panglima? Nalito lang ang commandment na merong pangako. Long life. You have to honor your parents kahit na masama sila. You have to honor the position na ibinigay ng Diyos sa kanila bilang isang magulang. You have to honor them. Yes, mga students? Yes? Honor your parents. Ano yung pangako? Long life. And today, we will talk about thou shall not murder. That's why I use the word murder instead of killing, because number 1, sabi doon, about His commandments, it is not prohibiting killing animals. Kasi marami ngayon nagpo-post sa social mga vegan, bawal patayin ang mga hayop. Okay ba yun? So sabi nga nila, kasama yan sa commandment, thou shall not kill. And again,
Murder and killing is magkaiba. Ang murder kasi is intentional. Pangalawa, ang murder is naghihiganti ka. Revenge. Okay? Ang killing, magkaiba. Naiintindihan tayo? Malinaw ba? Sa mga peer pressure ng mga students na nandito? Peer coaching, okay? Peer coaching, peer pressures, okay? Yung thou shall not murder, hindi sinasabi itong bawal pumatay ng animal. Sabi sa Genesis chapter 9, verse 3, listen to this, everything that lives and moves about will be food for you, just I give you the green plants, I give you everything. After magkasala si Adan at Eva, sinabi ng Diyos, okay, lahat ng pwedeng kainin ninyo, lahat ng gumagalaw sa lupa, pwede mong maging pagkain. Pwede kang pumatay ng hayop para lang sa iyong pagkain. Okay? Pastor, pinatay ko yung aso sa kabilang kapitbahay. Hindi, mali yun. Para sa akin, murder yun. Okay? Kasi for parents ako, okay? Instead, pwede mo siyang kainin, patayin para sa iyong pagkain. Hindi para lang dahil kinain yung pagkain mo, whatever. Papatayin mo yung isang hayop para sa ating pagkain. Reason why, meron tayong hamburger. Sangyup. Di ba kayo nag-enjoy? Only wings. Di ba? Binigay yan ng Diyos para sa atin, para sa need natin, pagkain natin everyday. Dahil sinabi niya, everything. Everything. Kaya nga mga Chinese, lahat kinakain. Di ba? Kasi sabi ni Lord, everything. Okay? Well, depende yan sa inyo. Okay? Basta ako, alam ko lang anong kakainin ko. Okay? Hindi lahat. Okay? Sabi din dito, pangalawa, also, it is not prohibiting, now church, dito to this, capital punishment. Laging sinasabi ng mga aktivista, thou shall not kill. That's why, against sila, saan? Sa capital punishment, which is, death penalty. Hindi yan pasok sa number 6 na commandments na thou shall not murder. Why? Because sabi dito, if you read in Leviticus chapter 24 verse 17, anyone who commits murder shall be put to death. Now church, tingin sa akin anyone who commits murder, grabe yung sa panahon noon, sabi doon, shall be put to death. Stone to death. And also sabi dito in Romans chapter 13 verse 4, the authorities, now church, are God's servants sent for your good, but if you are doing wrong, pakibasa, of course, you should be afraid. Ginawa ng Diyos ang government para magkaroon ng alin? Para hindi maging chaotic. May batas na dapat sundin. Okay ba yun? Pero pag nag-comply ka sa batas na yan, at ginawa mo yung batas, okay ba na yun? Nagigets nyo ako? Ibig sabihin, depende yan sa law. Ibig sabihin, ang government natin ngayon, do you agree? Yung mga presidente, yung mga pababa hanggang sa barangay natin, yan ay inilagay ng Diyos para sa atin. Para magkaroon tayo ng peace, okay? Para mayroon kaayusan, okay? At para meron tayo tinatawag na batas at katatakutan. Ang mga taong nag-against sa mga batas is yung mga taong may ginagawang hindi maganda. Malinaw ba? Wow. Yes. I agree. That's why, for me, if you ask me, Pastor John, okay ba ang death penalty? In my own opinion, okay. Ayusin lang yung law system. Pag napatunayan, ito yung batas. Kasi nakakalungkot isipin ngayon, now, church, tingin sa akin, kaya nga ang Pilipino, i-expand ko lang, ang Pilipino, sasabihin ko to sa inyo bilang isang pastor, kailangan ng kamay na bakal. Dahil napakatigas ng ulo ng Pilipino. Kung saan bawal, nandun. Tama? Sample na lang sa EDSA. Bawal sa bus lane. Ang dami pa rin nahuhuli. Tama? Bawal umihi. Doon mapanghi. Tama? Hindi ko maintindihan Ang tigas ng ulo ng Pilipino.
That's why gusto ko sana yung batas natin ngayon maging mahigpit at maging firm at maayos. Pastor John, yung presidente natin, yung sinasabi na magnanakaw o whatever. Sabi ko, inilagay yan ng Diyos, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa atin upang matuto tayo. If you read sa Old Testaments, mga evil kings, inalaw ng Diyos para yung kanyang mga anak, lalong lumapit sa Kanya. Ang problema, ang tao ngayon, lumalapit saan? Social media. Nagre-research saan? Google and Facebook. Ay nako, mga kabataan, especially mga Gen Z ngayon, huwag kayong basta-basta maniniwala sa social media. At marami sa atin na pipersuade, sa mga taong magagaling na tinatawag nilang influencer. Ang mga researcher ngayon, tinatawag na vlogger. Na mali ang kanilang pananaw. At yun na nakakalungkot, mas iintindihin mo at paniniwalaan mo yung sinasabi ng mundo kaysa sinaan? Sinasabi ng Diyos. Merong authority, merong government na dapat tayo ay magpasakop. Pero it doesn't mean na di ka pwedeng mag-voice out. Mag-voice out ka. Pero church, makinig ka sa akin sa Bible, hindi ko nakita nag-rally, nagmarcha yung mga Kristiyanang inoppress sa panahon noon. Kung nandoon ka sa panahon ni Nero, grabe kila Daniel. Pero ang ginagawa nila, instead na magreklamo sila, mag-voice out sila, mag-rant sila sa halimbawa, pinapakita nila ganito dapat ang isang Kristiyano. Nagbibigay ng pag-asa. Nagigets nyo ako? Are we clear? Are you with me? Okay? Hindi yan. Okay? Sabi doon. Pangatlo, also, it is not prohibiting going to war. Ang thou shall not murder sa pang-anim, hindi ibig sabihin huwag kang pumunta o makipaggyera. Kailangan natin minsan makipaggyera upang ipagtanggol yung ating bansa at ang ating pamilya. Nagkaintindihan ba tayo? May sumasakop na thou shall not murder. Pinapatay ni kapatid mo, thou shall not murder. Hindi, you have to fight for your, sabi nga ni Nehemiah, fight for your families, fight for your loved ones, ipagtanggol mo sa mga taong gustong sumira sa pamilya natin, sa bansa natin, at saan? Sa ating gobyerno. Are we clear? Yes or no? Ang killing, magkaiba. Ang murder, magkaiba. Okay? You can kill during war, of course. Hindi mo kayo pwede mag-water gun Di ba? You have to use weapons. Sabi din dito, sabi ni Solomon, Ecclesiastes 3 verse 8, sabi niya, a time to love, and a time what? To hate. A time for war, and a time for peace. May panahon dyan. Okay? Ang masama, kung tayo mismo ang magsimula ng gyera. Okay? Lalaban tayo sa pamamagitan ng pagprotekta ng ating mahal sa buhay. A time to love and a time to hate. Hate, what is the meaning of a time to hate? A time to hate, yung alin? Yung kasalanan, teenage pregnancies, yung sex before marriage, you have to hate the sin. Yung mga adulteries, that's why next week, sa mga couples, huwag kayong mawawala. Yung pang-7 ng ating topic is, you shall not commit adultery. Very, very important message. Kasi nga, alam nyo bakit? Rampant na sa panahon natin ngayon. Okay? Even Christians ay hindi excuse na hindi pwede matukso sa ganyang klase ng kasalanan. Sa mga kabataan, yung tinatawag na immorality. Sex before marriage. Okay? That's why sa panahon ngayon, pag sinabing I love you sa mga babae, hindi yan I love you, huwag kang maniwala. I last you. Okay ba yun? Kasi kung ang love kasi is patient, kaya maghintay sa tamang panahon, hindi binamadali. If you are in a relationship right now, pinaglolo ko mo ng sarili mo, gumagawa ka ng way para masaktan ka. Okay? At mga men, sorry men, I confess, hindi ko pa naranasan mabusted. Totoo yan.
Pero if I turn back time, alam mo, pwede ako mag-sorry, kung pwede lang, mag-sorry sa lahat ng mga babaeng naloko ko. Totoo. Hindi naman sa pag-aano, pero men and women, wag niyong hayaan na someday magkaroon kayo ng regrets. Tama? Nako, na-extend ko na yung about for next week. Magkamaganda. Wag kayo mawawala. A time to love, a time to hate, and a time for war and peace. Thou shall not what? Murder. Okay? For me, let's use the word murder instead yung word nan, kill or killing. Okay? How this command applies to us. Number one, nako, God says about no to suicide. Alam nyo ba sa panahon ngayon, ang dami nang mga nagsusuicide? Karamihan o lahat yung ano? Lalaki. Okay? Alam nyo po ba, ang lalaki is very weak? Now, church, bakit ba nagko-commit ng suicide? Now, Pastor John, what if, halimbawa, Pastor John, may question ako, yung mga taong nag-suicide, okay? May kilala ba kayo nagko-commit ng suicide? Okay? Pastor John, yung mga taong nagsuicide, halimbawa Kristiyano at nag-commit ng suicide. Yan ba'y kasalanan? Yan ba'y langit ba sila o impyerno? My question to you, my answer to you is, hindi ko alam kung nasan sila ngayon. Basta ang alam ko, tingin sa akin, ang tunay na mananampalataya at may Kristo sa puso, hindi maiisip ang suicide. Dahil ang dami sa Bible ay nagkakaroon depression and anxiety. If you read yung book of Job, grabe yung depression ni Job. Pag binasa mo yung kay Elijah, even Elijah gusto na rin magpakamatay. Lord, take my life. Pero alam nyo, kaibigan, ang tunay na may Kristo sa puso, now tingin sa akin ha, mahalaga ito, ay laging merong pag-asa. Even David, sabi niya, Lord, sabi niya, kinausap sa rin niya, why my soul are downcast? Kinausap, bakit ba ang lungkot-lungkot mo? Ano sabi niya, put your hope in the Lord. Ang mga taong nagsuicide, is masyado sila nagfo-focus sa kanilang sarili instead na mag-focus sa Panginoon. Now, mga kaibigan, mga kapatid, that's why napaka-importante ng accountability partner. Dapat meron kang tinatawag na community of friends, mga good friends, yung mga tao magbibigay sa iyo ng advice. Walang sinuman ang nabubuhay para sa kanyang sarili lang. Dahil sabi ng Bible, if you read in Romans 14 verse 7, we are not our own bosses to live and die as we ourselves might. Ibig sabihin, hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Okay, para kilitin yung buhay mo, lalo sa mga Gen Z ngayon, sa mga millennials ngayon, ang bilis ma-depress. Napakababa na kanilang self-confident. Why? Kasi yung confident nila, kinukuha nila saan? Sa social media at sa mga kaibigan nila instead doon sa Panginoon. Ayaw nilang lumakad sa tama. Gusto nila kung saan sila accepted. Okay? God says no to suicide. If you are thinking about suicide, ay naku mga kapatid, isipin mo, ang goodness at ang faithfulness ng Diyos ay laging nandyan sa'yo. If you are grateful, ay naku Lord, magmamanifest yan sa ginagawa mo araw-araw. Tama ba o hindi? Ba't kayo tahimik? Nagsuicide na ba kayo? Now church, alam mo, kung ikaw nag-attempt ng suicide, alam mo, tapos sabihin sa'yo, may pag-asa. At merong ilaw lagi sa end ng tunnel. Kung nandun ka man sa valleys, ay nako kaibigan, you should be thankful. Why? Alam niyo bakit? Minumold ka ng Diyos at inire-ready ka niya para sa isang napakalaking success or victory ng buhay mo someday. Amen? That's why no to suicide. Hindi inaalaw ng Diyos yan. And then sabi dun sa verse na to, if you read in Job, sabi ni Job 14 verse 5, the length of a man's life is decided beforehand. The number of months he will live, you, God, have settled it. Do you remember the life of Job?
In one day, lahat ng bad news na receive niya, namatay lahat ng anak niya, lahat ng ari-arian niya is nawala, nagkaroon pa siya ng buong pigsa sa buong katawan, at sinabi pa ng asawa niya, curse God, so that, mamatay ka na. Yung taong inaasahan niya, yun pa yung taong magda-down sa kanya. But sabi ni Job, bakit? Lahat lang ba ng mamubuti? Tatanggapin natin sa Panginoon. Alam mo, sabi niya, kaya yung kanta kanina, blessed be your name. Lord, kayo ang nagbigay. Kayo rin ang may karapatang kumuha. Blessed be your name. Kung ikaw si Job, kung ako si Job, baka nagpakamatay na ako. Pero hindi ako si Job. That's why yung buhay ni Job, ginamit sa atin upang tayo ay magkaroon pa ng pag-asa. At the end of Job's life, grabe, doble-doble ibinigay sa kanyang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. Okay? May pag-asa. Okay? And also, pangalawa, God says no to mercy killing. Alam mo yung mercy killing? Yung euthanasia? Ay, nako, nakakalungkot isipin. May nagtanong sa akin, Pastor John, yung mahal ko sa buhay, bedridden na, ang bumubuhay nilang is yung makina. Ano ang gagawin mo? Huhugutin ko na lang ba para mamatay siya? Or hayaan ko lang magbayad kami araw-araw ng malaking pera? Ang hirap, tama? Now, church, tingin sa akin ang euthanasia is considered as murder. Kung kaya mong buhayin at kaya meron ka pa mong way, buhayin mo yung mahal mo sa buhay. Huwag mo hayaan ang doktor ang mag-decide. Kasi yan ay murder. Kahit na lantang gulay, hindi comatose na yan. Hindi ko alam kung paano kikilos ang Panginoon. Alam mo, si Lazarus nga binuhay ng Diyos. Yes? Pero euthanasia, consider as murder. Clear? Clear? Ay, nako. Grabe, no? Hirap mag-decide, no? Sabi ng Job 12 verse 10, in His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo Diyos para kumuha ng buhay. Ang Diyos lang ang may karapatan yan. May oras ibinigay ang Diyos mula pagka panganak mo hanggang saan? Pagka matay mo actually. Maliban na lang pag ikaw ay gumawa ng kasalanan sa government. Pangatlo, God says no to abortion. Now, sino ito mahilig sa social media? Dali, taas kamay. Sino ito mahilig sa mga debates about abortions? Sino pro-abortions? Taas kamay. Huwag kang mahiya. Sino dito anti-abortion? Anti-abortion. Okay? May nagtanong sa akin, Pastor John, what if nabuntis ako ng yung incest ng kapatid mo, ng tatay mo, o ng lolo mo, o ng tito mo? Ang daming kasong ganyan. At nagsasabi sila, i-abort ko to para mawala yung alin? Yung ala-ala. Tama? Magkaroon ako ng peace at makapag-move on. Now, church, tingin mo, tanungin kita, pag ikaw nagpa-abort, tingin mo, yan ay makakatulong ng pagwala, ang pagkaroon ng peace of mind mo? Yes or no? Actually, hindi. Ako, para sa akin, na opinion ko to. Okay? Pag ikaw ay nabuntis nang hindi sinasadya, okay, ang solution agad is abortion. No. Masama. Ayon ng Diyos ang abortion. Why? Kasi buhay yan. Buhay yan. Tao yan. Consider yan as murder. Now, church, tingin sa akin, ang problema kasi ng tao, kaya gusto niyang i-abort or gawin yung mga bagay na gusto nila makalimot, actually hindi yun ang reason. Kung gusto mong maka-overcome ng pain, alam mo, forgiveness. Papatawarin mo yung taong nakasakit or nakagawa sa'yo. Walang kasalanan ang bata. Malinaw ba tayo? Walang kasalanan ng bata, bigay yan ng Diyos. And sabi ng Bible, all things, if you believe this, work together for the good to those who love God.
Ang dami mga taong nabuntis na hindi nakagustuhan ng mga kamag-anak nila, mga incest, pero pinagpatuloy nila, alam mo, yung batang yan sa paglaki nan, alam mo, ang ganda ng buhay. Kung itatama mo lang sa Panginoon. And again, mga kaibigan, abortion ay hindi options. Sabi mo sa katabi mo, abortion is not an options. Okay ba yun? Sabi mo, abortion, again, laksan nyo abortion. Sa mga singles, abortion is not an options. Okay? Babies ay gift ng Panginoon. That's why, Sister right, it will break my heart pag may narinig ako nagpapa-abort ng baby. Alam mo, pwede mo ibigay na lang sa amin, alagaan ko pa. Okay ba yun? Huwag mo sabihin magpabuntis ako, mayroon pa na mag-aalaga si pastor. Okay, hindi yon ha? Sasakalin ko kayo. Okay? Nagigets nyo ako? Dahil sabi doon sa verse na to, in Psalm 139, can we read this together? Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. You, God created, go. You put me together when my bones are being formed. You knew I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me were all recorded in your book before any of them. Grabe, ano? That's how God loves you. Nasa sinapupunan ka pa lang, recorded na yung plano ng Diyos sa'yo. Na napakaganda na naghihintay sa bawat isa. Bago ka palang ipinanganak, alam na ng Diyos yung magiging gagawin mo at yung magiging end ng buhay mo kung kailan. Okay? Kaya huwag tayong mag-shortcut. You are so special in the eyes of God, mga kapatid, mga kaibigan. Gaya, akalain mo, sa kabila ng mga kalokohan mo, nandito ka at namamamasa ba yun? Nag-i-enjoy ka sa blessings na meron ang Diyos sa'yo. Are we clear? Galing you are God's masterpiece. Kahit na sabihin ng mundo, pangit ka, nog-nog ka, wala kang kwenta, at sabihin mo sa kanila, alam mo, merong tao namatay para sa akin dahil napaka-espesyal ko sa kanyang mga mata. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Ang galing, di ba? Now, church, thou shall not murder. Starting today. That's why sinabi ni Paul, renew your mind. Okay, ibig sabihin ng renewing your mind, meaning bagong enhanced, na upgrade, na ayos. Okay? Dapat yun ang focus natin, yung goodness, yung truth na sinasabi ng Diyos, yung love, yung integrity, doon tayo mag-focus. Mga kapatid, sabi mo, you shall not murder. Starting today, you shall love thy neighbor. Sabi mo, you shall love your neighbor. Now, kaibigan, mga kapatid, tingin sa akin pag hindi mo kayang tanggapin yung kapwa mo tao, did you know, yung kapwa mo tao, okay, ay merong kinalaman yan sa kasiyahan mo at sa kalungkutan mo at sa kasiraan ng araw mo. Laging involved ang tao. That's why yung 10 Commandments, sinamarize ng Diyos. Ano yung ginawang dalawa. Yung 1 to 4, sabi doon, you shall love the Lord your God with all of your might, with all of your strength. Tama? And then also yung pangalawa, you shall love your neighbor as you love yourself. Kasi ito yung from 6 to 10 commandment. Sinamarize ng Diyos. That's why you have to love your neighbor. Now, church, sino gusto mag-enjoy sa buhay? Taas ang kamay. Okay? Sino gusto maging masaya sa buhay? Okay? Kagabi nag-usap kami nila, Kuya Dondon mo. Sabi ko sa kanila, alam nyo, makinig kayo sa akin May sabi kasi sabi niya, Pastor John, totoo ba na money can't buy happiness? Actually, mali. Money can buy happiness. Pwede ka maging masaya pag may pera ka, promise. Pwede ka pumunta ng Coron, ng Baler, ng Hong Kong, di ba? Mag-enjoy ka. Pero, hindi kayang bilhin ng pera yung contentment and joy. That's why hindi mo pwedeng paghiwalay ng happiness and joyfulness. God wants you to be happy, actually.
But not only happy, gusto niya maging joyful ka. Kasi pag joyful ka, mag-overflow yan sa mga taong nasa paligid mo. Lalo na yung pag-serve mo sa Panginoon. If you are grateful, alam mo, lagi mong isa-set yung time mo, yung devotion mo, yung prayer time mo, yung pagsimba mo every Sunday. Because you are so grateful to God na hindi mo kayang ibalik yung ibinigay sa'yo. Ang gagawin mo lang, maging blessing sa iba. Amen? Wala kang kaaway. Dapat sa bawat Kristiyano, tayo magkukos ng peace, ng bridge. Kung sino yung magkaaway, sabi ni Henry, ni Francis M., ang magkaaway, di ba? Ipagbati. Huwag gumitna ka at magkampi. Ano? Huwag kumampi, okay? Gumitna ka at huwag kumampi. Ang problema ngayon, may kampi-kampi. And of course, young people, hindi lahat ng problema mo isasabihin mo sa lahat ng tao. Hanap ka ng mga taong pwede mong sabihan, basurahan mo. Yung kayang i-absorb yung mga basura mo. At bibigyan ng napakagandang wisdom or advice. Amen? Yes or no? Are you grateful? Are you thankful? Grabe no, is God good? Gusto ko sinabi ni Pastor James, pag matigas ulam, patayin ka na ni Lord. Bigla ako doon. Pero yes, totoo. Alam mo, the reason why buhay ka pa ngayon at may trabaho, kaya nga, no? At meron ka pang kinakain araw-araw. Now, church, tingin sa akin, ha? Tingin sa akin. Kung meron ka pang kinakain araw-araw, meron ka pang trabaho araw-araw, meron ka pang inaabangan ng sweldo every quincenas o 30 o 5 o 20, may bonus ka pang inahantay ngayon, dapat makita sa buhay mo yung gratefulness. Excited ka to help people. Excited ka to bless other people. Excited ka to serve our God na kung saan sa Kanya lahat nanggaling at wala kang dapat ipagmalaki. Now, Lord, because I'm doing this, because I want you to be glorified sa mga ginagawa ko. Panginoon, sabi ni Paul, whether you eat or drink, do it for what? For His glory. That's why yung service natin sa Panginoon, yung pagkanta every Sunday, dapat mag-overflow yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? That's why, mga kapatid, the reason why nandito ka, actually, we don't deserve yung blessings na meron tayo ngayon. You don't deserve grace, actually. We don't deserve grace because of our mga sins na buhay natin, pero ibinigay ng Diyos. Now, tanong ko sa iyo, papalitan mo ba yan ng kalokohan? Papalitan mo ba yan ng kawalang hiyaan? If God is good to you, ano ang pwede mong ibalik sa Kanya? Ano ang pwede mong gawin sa Kanya? Dapat mag-manifest sa buhay mo yung loving, yung love, yung gratefulness, yung integrity. Ay nako, dapat makikita yan sa isang Kristiyanong kagaya mo. Kung ikaw ang Kristiyanong walang ginagawa, mahiya ka. Okay? Sabi mo sa kanila, mahiya ka, kapal ng mukha mo. Sabi mo. Diba? Nakakagigil. That's why church, yung 10 Commandments, ginawa ng Diyos para hindi sa salvation mo. Para meron tayong guide sa buhay sa mundong ito. Are we clear? God is good. Amen? If I ask you today, if you can write it down sa notes ninyo, sa cellphone ninyo, lahat ay mga di nagsusulat na ngayon, okay? Ano ang pwede mong ipasalamat sa Panginoon? Na para hindi mag-cause ng murder, ng bitterness. Hindi mag-cause ng ungratefulness. Ano ang pwede mong ipasalamat sa Panginoon? Can you please write it down? Kung wala kang wala kang maisulat, ano ko kaibigan, magtaka ka. Okay? Is God good to you? Nagpabaya ba ang Diyos sa'yo? Alam mo, kagandahan, kahit na anong layo mo sa Panginoon, isang step lang, pwede ka na makabalik sa Kanya. Is God good? Let's pray. Father,